Kaya naisipan ko po na i-discuss lang muna ito sa inyo kasi baka hindi nyo pa rin ito nabasa or na-familiarize about sa national standards natin on the design, construction, operation, and maintenance of septic tanks, no? So, yung reference natin dito, ito po yung titingnan natin, no? Yung DOH Administrative Order 2019-0047. So ito po yung latest natin na standards on the design of septic tank. So I think ma-access nyo ito sa Google natin, no, kung i-search natin. But if you want this copy, no, sa ating DAO, no, I think I'm going to share na lang doon sa mga email ninyo sa attendance natin. Same with our presentation slides. So, yung isang reference din dito is yung revised implementing rules, no? So, sabi pa nga kanina dun sa discussions about PD 856, yung Presidential Decree 856, which is the Code on Sanitation of the Philippines, no? Which is, pera na hiya katuig, medyo mga 60 years plus na kasi 1970, 50 years, no? So 1976 yung code. So kaya po, no, kasi mahirap man siya i-revise na as a whole kasi medyo matagal na process. Kaya yung ibang mga chapters doon po, may mga revisions po na in-issue si DOH, no? Kaya meron din tayo doon sa chapter 17, yung sewage collection and disposal, may mga revisions po doon each chapter, no? Including po yung refuse disposal or yung yung included po yun yung disposal of dead persons or yung related naman sa mga burial grounds and funeral establishment. So na-mention ito kahapon yung sustainable goal about clean and water sanitation, kaya po merong mga ganitong standards, no, kasi we try to come up makahabol dito sa ating sustainable goal, no? So, which is a basic sanitation facility or a toilet facility with standard size of septic tank in every household. So, although sa present ko kahapon na status, no, we already have at least mga 87% of the households natin dito sa Eastern Visayas, pero some of those talaga mga outdated na mga design pa yon, pero kinonsider din sa pag-report kasi wala man tayong guidelines dun sa report na kung anong design yung kailangan, no? So yun, so yung scope and coverage po ng AO na yun, ito po, national standard for all public and private sewage collection system projects planned by any government agency. So meaning kung may mga plans din tayo for our LGUs, so dapat sundin din ito, no? Or instrumentality, including government-owned and private organization, firms, individuals, and or other entities. So in short po, lahat po ng mga designs natin for septic tanks dapat mag-follow dito sa standards na ito. And then it applies to all aspect, no, from planning, construction, operation, maintenance, rehabilitation, replacement, inspection and modification of on-site sanitation facilities for all existing and proposed establishment or residential building or institution, no? So since majority dito sa atin is nasa LGUs natin, no, and then you are the one na talaga magmo-monitor nito ng ating standards on septic tanks, doon natin ito ma-check during sa mga nag-a-apply sa atin ng mga building permits, no? So dapat ma-check po natin doon na sumusunod tayo dito sa standards, no? So ano ba yung septic tank? So I think familiar tayong lahat dito, no? So it's a watertight rectangular receptacle, and ito po yung part ng ating septic tank, no? May inlet at outlet po yun, no? So yung septic tank kasi it's not a treatment facility, it's a pre-treatment lang, no? So meaning for the meantime na wala tayong sewerage system, kaya na-propose po yung ganitong klaseng design so that it could tawag niyan, it could collect, no, yung mga influent natin, no,
for the meantime, while kasi may natural flow po yung septic tank natin, yung sinatawag natin ng mga, ano ba yun, mga isotropic, mga ganon, no? So, meaning, kaya po siya nakadesign na ganyan kasi may mga chambers yon para at least may time pa yung septic tank na makapag-process dun sa natural process niya, no? Para yung mga sulit natin na mga part dun sa influent is bababa siya kasi 'di ba mabigat man yung mga solid compared to liquids, no? Kaya po ganito yung design natin. So ito po, no, mga meanings noon, yung sludge is yung solid yan na mga precipitated or accumulated solid matter, no? When we say effluent, it's a sewage or water or other liquid partially or completely treated na. Sige. So, meron din tayong tinatawag na freeboard or airspace sa design natin. Kaya po kung mapapansin ninyo sa ating mga pipes, no, hindi siya dapat nasa top. Meron siyang allowance dyan. Yun yung tinatawag natin na freeboard or airspace. So, based naman sa revised IRR, meron tayong section 3 doon na on-site sanitation where public sewage system is not available, so sewage or wastewater from residences and other establishments shall be discharged into a septic tank or sewage treatment system to be constructed. So meaning po, kung wala tayong sewerage or sewage system, which is true naman talaga, wala tayo dito sa Eastern Visayas, kaya kailangan yung mga effluent po ng ating mga households or mga establishments is dapat dumaan muna sa septic tank. Or kung meron kayong other treatment system, no? Yung iba kasi like mga hospitals or mga big nga mga yung mga establishment na may mga yung mga malalaki, no, common dito yung mga hospitals, meron yan silang sariling mga sewage treatment systems. So yun yung tinatawag natin ng mga on-site sanitations, no? So the types naman po ng ating septic tank, meron tayong individual, communal, and then modified. So, pag sinabi nating individual or single dwelling septic tank, yung design yan can accommodate a maximum of 10 persons or 1.89 cubic meter of sewage per day. So, ito po yung design niya. Yung design criteria natin pag nagde-design tayo ng individual single dwelling. For communal naman po, septic tank, it's central sewage disposal, can accommodate a minimum of 11 person and maximum of 100 or 18.92 cubic meter sewage. And then yung modified septic tank, mga alternative ito, no? So meaning yung individual is hindi siya masyadong malaki na design, no, compared to communal, which can be huge, mas malaki siya na septic tank, no? Pero yung importante po dito sa AO na ito is dapat masunod natin itong mga design considerations and computations. So, meaning po, right now, although common man talaga pinapractice natin yung 2 chambers, di ba? So, yun na po yung minimum. Hindi na po tayo pwedeng mag-design na isang chamber lang. So, meaning parang as a whole lang, wala siyang mga divisions, no? So, kailangan at least 2 chambers po yung natin, septic tanks. And then, dapat rectangular shape siya. And sabi pa kanina ni Engineer Dipas, dapat structurally sound and watertight. So, kaya sinasuggest namin dito, as much as possible, dapat mga pure buhos na siya, no? As yung tinatawag natin na monolithic na pagkabuhos, no? So, kaya kailangan watertight kasi yun nga, yung mga common dito sa atin is earthquake. So, mas prone siya sa leaking kung hollow blocks, no? And then, yung problem kasi pag hollow blocks, di ba, kung mapapansin nyo, yung nalalagyan lang ng plaster or finish is dito lang sa loob. Yung iba, hindi na pinaplasteran yung labas, no? Kaya,
mas prone talaga sa leaking yung mga ganun na design. And then, dapat may minimum siya na effective liquid depth na not less than 1.2 meters. So, yung sinasabi po dito na liquid depth, hindi po ito yung overall na depth ng ating septic tank. So, meaning yung liquid depth nun, di ba, sabi ko kanina may, di ba yung, usually yung yung water natin, kung saan yung may mga openings, hanggang dun lang siya, di ba? Bagan dun lang siya kutob, no? Ang hirap mag-Tagalog. So, yun po yung sinasabi natin dito na 1.2 meters. Yung liquid depth lang po yun. And then may additional pa yan na freeboard, not less than 0.3. So, meaning, minimum na dito yung 1.5 na internal depth niya. Plus, may mga buhos pa, may mga thickness pa yan ng slab. So, most probably, mga 1.7 to 1.8 yung minimum natin talaga na depth dito overall. Pero yung importante dito na masunod natin, yung ito, 1.2 plus 0.3. Meaning po ng minimum, pwede po natin ito palaliman pa, depende na sa site natin. Kasi baka bahain na yung site natin, mababa yung groundwater table, so mas prone siya sa baha, no? So kailangan kasi yung as much as possible talaga yung location ng septic tank, hindi siya bahain. Kasi yun, makakakos din siya ng contamination. And then, minimum detention time, 24 hours. And then, minimum daily inflow is 50 gallons per person per day. And yung dislodging frequency, once every 3 to 5 years. Actually, may ongoing na revision dito sa mga ganito, mga frequency. And then, I think it's not yet published, engineer, and update dito. But for the meantime, ito po yung susundin muna natin. So, meaning, dinidislodge dapat siya every 3 to 5 years. Kaso, yun nga, wala man tayong approved na mga or accredited dito na nagdi-dislodge and then mga treatment facility. So, hindi siya nasusunod talaga yung dislodging frequency, no? So, mamaya, no, papakita ko sa inyo yung kung paano siya i-compute. Kasi, in a case kasi sa atin na alam natin wala pang wala pa tayong dislodging na mga approved. So, yung ginagawa ko kasi muna, parang strategy ko lang to ha, pero it's not an approved type, no? Yung ini-increase ko pag nagde-design ako septic tank, ini-increase ko yung dislodging frequency lang muna kasi wala man tayong dislodging activity. Like yung design ko ginagawa kong 10 years. Kasi yung design mo kasi yung mga criteria man to sa design, yung mga yung mga basis mo dito, nagdedepende naman yung nagiging design mo, yung final design ng septic tank mo, no? Pag lumaki yung dislodging frequency na i-provide mo doon, mas malaki naman siya na septic tank. Parang ganun yung nangyayari. So mamaya explain ko po. And then for cluster of household with less than 100 occupants, dapat septic tank is although septic tank is acceptable pa daw up to 100 occupants. Pero pag more than 100 persons na, advanced sewage treatment systems na yung ina-apply. Like for example, sa mga hospital, di ba marami yung mga patient natin, depende sa capacity ng beds. So, ibang klaseng sewage treatment na yung ginagamit. So, hindi na po allowed yung septic tank lang. So, dapat mayroon na yan mga advanced treatment, no? Inlet and outlet connection shall be sanitary tees or baffles constructed of precast concrete or PVC. And then, common naman sa atin, PVC yung ginagamit, di ba? And then, connection for inlet, outlet, and inspection openings are integrally cast for concrete constructed septic tank. So, pag mga plastic type materials, the connection shall be mechanically and or chemically sealed or banded in order to make it watertight and have strength equal to that parent material. So, alam to ng mga natin, yung sa standards natin sa plumbing, di ba? Yung pag mga plastics, may mga ginagamit tayo na para hindi siya mag-leak, no? So, common yung PVC cement, I think. Di ba? Na ginagamit pag mga PVC. So, yun po dapat daw yung mga connections. So, dapat yung connections natin, hindi lang siya na kinonek lang. So, dapat hindi siya nakakakos ng leaking. So, ito na po yung septic tank size and volume determination, no?
So meron pong kinoconsider dito na 4 zones. Yung scum storage, sedimentation zone, sludge digestion zone, and the digested sludge storage zone, no? So ito po may mga minimum volume po yan. So may mga formulas po yan, mamaya ipapakita ko po, no? Dapat i-determine natin yung mga volumes dito. Like yung volume ng scum, sedimentation, and then i-total natin. Tapos plus tayo ng airspace natin. Yun magiging volume ng ating septic tank na i-design, no? So for sedimentation zone po, ito po yung formula, no? So mas madali ito ng mga formulas natin kung gagamit tayo ng Excel or automated na mga computations para input mo na lang doon yung like yung design mo for 10 persons ba yan, tapos ilang years mo siya ipapadislodge, and then automatic na siya magko-compute. Actually gumawa ako ng Excel nito, no? Kaya pag nagde-design ako ng septic tank, I can assure na nasusunod yung standards natin. So ito yung mga formulas, no? So may mga variables dito, yung P, which is the contributing population, yung Q, yung wastewater flow, and then the pH, hydraulic retention time, which is minimum 0.2 days yung retention time. So I think na-mention yan kanina yung minimum detention. Iba pala to, na. So retention time po ito, detention yung sinabi dito. Sige. So sundin nyo lang po itong formula. For VSED po ito, and then yung sa sludge digestion zone, ito po yung formula na ginagamit. So 0.5 times 10 to the negative 3 PTD. So yung TD kasi it's the ito sa taas, no? 185 3T minus, so temperature, no? And then sa digested sludge zone, storage zone, ito po yung formula niya. And then for the last storage po, yung scum storage, ito po din yung formula, which is based lang doon sa volume ng digested sludge, which is 0.4 siya doon sa volume, no? So overall po sa volume and size of septic tank, so ito po yung volume total niya, yung 4. So meaning width times length times effective liquid depth, no? Ito po yung pag-determine natin. So meaning may minimum man tayo dun sa effective liquid depth. So once ma-input natin yon, mayroon na tayong area ng septic tank, no? So tayo na yung magde-determine kung ano yung width and length as long as maging rectangular shape siya. So depende sa size ng ano natin, sa area ng paglalagyan natin. So we can adjust na yung width times length, no? Pero sabi ko nga kanina, since meron pa tayong minimum na airspace, so sa final na design na natin, meron kayong ipa-plus 0.3 dito sa depth. So meaning kung ano yung linagay nyo na depth, so minimum man yung 1.2, let's for example, gusto nyo 1.5 plus 0.3, 1.8 yung total niya. Tapos yung length and width, kasi di ba madidetermine natin yung volume, meron na tayong depth, so meaning makukuha natin yung width times length, which is an area. Tapos tayo na magde-determine yung width and length. Tapos check na lang natin kung rectangular shape siya. So yun po yung pag-design ng septic tank, no? So sabi ko nga, pag may Excel file tayo, mas madali siyang gawin. Next po, sa location ng septic tank, ito common to na nangyayari talaga, no? Yung iba kasi, yung iba nga linalagay lang sa yung septic tank nasa baba ng CR, no? Which is hindi siya natin na re-repair, or kung magre-repair man tayo, kailangan pa natin sirain yung CR, no? Or mahirap siyang i-dislodge. Kaya meron tayong mga standards for the location kung saan natin dapat ilagay yung septic tank. Una,
shall be placed on a level grade and at a depth that provides adequate gravity flow from the source. So I think understandable naman ito kasi dapat talaga mas mababa yung septic tank compared sa ano natin, sa CR natin, no? And then shall not be located at large difference in elevation low to high to avoid facilitation of periodic pumping. So next po, dapat accessible. Ito yung common na nangyayari sa atin. Yung iba, yung design, hindi siya accessible, no? So, kasi importante yung accessible yung area for the easement of the sludging activities. So, yun po dapat yung i-consider natin. And then, it shall not be installed under the building. So, sabi ko kanina, under the building, under the park, or driveways, unless if may mga special provisions tayo, no? For structurally sound design. So, meaning, kung dinadaanan niyang ng mga trucks, so dapat na naka-design siya na kaya siyang maka withstand with that heavy loads, no? And then dapat hindi siya located in areas with high water table. So meaning po yung pag nag-excavate tayo tapos may makita agad tayo na tubig, so actually it's not suitable talaga na site, no? Pero alam naman natin sa topography natin, marami tayong mga areas na bahain talaga, no? So mas importante na watertight yung design. So hindi ko talaga ma-answer yung yung gagawin natin pag mga ganon. Wala talagang ibang area kasi hindi naman po pwedeng walang septic tank. Walang septic tank yung mga CRs natin. So I think I will let you handle that situation na lang, no, kung maka-encounter kayo ng ganyan na located in high water table, kung ano yung possible na design. Kasi pag mga ganun kasi, dapat i-elevate yung septic tank and then magpo-provide tayo ng pumping. Kaso, hindi naman yan applicable for residential kasi mahal, di ba? And hindi siya I think ma-apply kasi yung iba nga walang CR eh. Kasi yun nga, namamahalan sila. So, next naman, it shall not be located in areas where there is steep soil slope or prone to soil erosion or landslides. So, yun na, no? Siguro, yung mga concern kasi na ganito, yung iba kasi talaga ng mga households natin, pinipilit talaga kasi nilang mag-construct kahit alam nilang mga landslide prone, no? So, I think I will not explain ito kasi it's an LGU level na kung paano nyo ito ina-action, no? Kung ano yung mga steps ninyo para maiwasan yung mga household na magtayo sa mga ganitong areas. I'm sure naman may mga advisory tayo or may mga specific tayo na land using, no? So, hindi kasi ako familiar about environmental planning, so or sa mga planning ng mga sites. So I will not thoroughly discuss this, but this is the standard. Supposedly dapat hindi siya located with steep soils or prone to landslide. And then last po, where adequate flow from source is maintained through pumping equipment, the impact of pumping rates and potential surge flows shall be evaluated so as to maintain the treatment efficiency of the septic tank. So, I think this is about sa mga advanced na mga designs, no? Like, naka-design siya for, for on-site treatments, no? So, next po, sa installation naman ng septic tank, so dapat the excavation shall be large enough to allow safe, encumbered working conditions, but in no case shall be the size of the excavation be less than 0.6 meters beyond the perimeter of the tank. So, meaning, dapat may allowance talaga tayo at least 0.6 meters, no? Pag nagko-construct tayo ng septic tank. Pero I know, common dito sa atin, no? Pag nagpapagawa tayo septic tank, yung hukay is almost kung ano yung size ng ating septic tank, and then pinapadikit nila sa soil para hindi na masyadong marami yung gastos, no? So, pero yung standards po natin based dito sa AO, dapat talaga may allowance at least 0.6 sa perimeter, no?
And then the tank shall be placed on a firm, dry, granular, undisturbed soil that has been graded level. So gravel bedding shall be used on damp or fine-grained soils. So yun po yung standards nito, no? And then backfill material shall be placed and compacted, extending a minimum of 0.6 meters beyond the perimeter of the tank. And then all tanks shall be tested to ensure watertight conditions to check alignment and operation of inlet. So, I have question po, no, sa mga LGUs natin, especially sa engineering. May mga testing po tayong ginagawa, no, pag before, hindi kasi ako familiar sa process ng sa mga building permits kung talaga chine-check ba yun or ina-apply lang. May checking din kayo, sir, ginagawa. So, I'm sure kasi yung napapansin ko kasi, 'di ba? Parang pag nagko-construct yung mga household natin or mga residential or any buildings, supposedly, sir, 'di ba, dapat meron 'yan inspections from LGUs that before it would be constructed or before siya buhusan or yung mga excavation, mga ganun, dapat meron siyang standards. So, yun po dapat itignan po natin rin yung about dito, no? To ensure na watertight yung ating septic tanks. So, yun po yung isa natin na gagawin for implementation nito. And then sa operation and maintenance, so sabi kanina, 3 to 5 years, meron naman dito every 4 years to maintain. Siguro kaya ito may ongoing na revision po dito kasi medyo nagko-conflict yung data about dito sa minimum dislodging years, no? Kasi dito every 4 years to maintain its design strength treatment efficiency, and then keep a record of pumping inspection, maintenance, and repairs, inspect the tank of cracks and check that baffles, and then refrain from using septic starters, and then other na mga operation maintenance, no? Keep the trees and deep rooted. Meron kasi ako nabasa about septic tank kasi, no? Medyo I'm not familiar kasi talaga kasi ang daming mga batas natin na tapos nagdodoble-doble. Kasi doon sa revised na implementing rules, yung sinabi ko kanina na revised, meron siya doon parang process na exclusive for septic tank construction. So meaning, parang separate application siya doon sa LGU na pag magpapagawa ng construction of septic tank, dapat meron siyang permit to construct for that specific na septic tank lang. Parang meron siyang process na, pero siguro pag ma-final na talaga kung ano talaga yung batas dito, so hindi ko lang muna i-discuss yun, pero may nabasa talaga ako doon about sa septic tank construction. So, sa prohibited discharge po, any sanitary napkin, clothing, or plastic material or liner, dapat hindi po siya papunta doon sa septic tank. No? So, dapat mayroon talaga tayong designated na mga basurahan, no, for that. And, yun, mga flammable or explosive substance, and then disinfectant or deodorant. Mga stormwater po, hindi po siya dapat dumadaan sa septic tank, no? I think familiar tayo dito. So dapat papunta siya sa drainage natin. Mga backflush waters from swimming pool, so dapat hindi na siya dumadaan doon sa septic tank. Kasi nga, pag ganito, swimming pool na mga backflush, tapos siyempre maraming volume yan eh, di ba? So makakakos yan ng overflowing sa ating septic tank. And then, all mga large objects, food, oil, and grease shall not be conveyed into septic tank, and any other or substance which is in the opinion of the LHA or sa aton local health authority would impair the effective function purpose of septic tank. So, basta yun yung tandaan natin, yung septic tank is for ano yan, mga effluents yun, mga influent, no? So, most common dito yung mga galing talaga sa water closets natin. Kasi yung may solid and liquid, no? So, yun po yung about sa design of septic tank sa standards natin. So, I will send na lang po yung
slides po dito, no? I think baka kasi i-discuss to mamaya ng ating resource speaker, but we also have doon sa AO natin yung mga alternative septic system design or disposal fields in seepage pit, no? So, yun na, meron pala dito mga provisions like yung mga problems na minention ko kanina, no? Na pag some of the site conditions that lead to require these alternative designs, like mga soil condition, may mga iba po siyang mga pwedeng gawin natin, no? But baka kasi ako magkamali sa pag-discuss, but I will let you read na lang doon sa ating administrative order, no? So that you can review din kung ano yung mga gagawin ninyo for implementing this. Basta importante, wag na yung hindi na pwede yung sinasabi namin kahapon, paulit-ulit na namin sinasabi, yung bottomless designs, no? I think alam niyo naman yung bottomless design, di ba? Yung wala siyang buhos sa ilalim. Yun po yung minimin namin kahapon na bottomless, no? Bali yung unang chamber lang yung may buhos na concrete, tapos yung pangalawa parang mga ginagawang filtration system na siya. Natural filtration ba, yung may bato, tapos yung ano yan, baras, mga so dito. So hindi na po yun po pwede. Kasi dapat papunta na tayo doon sa treatment na talaga. Kasi yun nga, tabi-tabi na kasi tayo ngayon yung mga bahay. Hindi na tayo mga pareho dati na mga malalayo yung agwat, no? Ngayon kasi talaga, we're very prone. Kahit nga yung sinabi kahapon, yung septic tank andito, tapos yung mga deep well natin, medyo katabi lang. So, take note po, meron po yung minimum natin na distance, supposedly, no? So, at least 25 meters po yun. So meaning, pag may septic tank dito, dapat yung mga deep well, nearest deep well dyan, wala tayong makita within 25 meters. To be honest, no, ito yung pinaka-common na napa-findings namin, especially pag may nag-a-apply sa amin permit, like mga water refilling stations, no? May nakita talaga kami water refilling. Yung source niya is deep well, pero nasa within sa household niya. So meaning, pag sabihin natin yung household niya, most commonly yung areas niyan mga 100 square meters, di ba? Kahit pa i-center mo yan, 10 meters, 5 meters lang yan yung pinaka malapit sa septic tank, di ba? So hindi talaga siya nasusunod, no? So I think this is something na dapat ma-regulate din, kasi nga pag mga na-mention to kahapon yung about sa National Water Resource Board na mga extraction of water sources, dapat talaga dumaan doon sa National Water Resource Board. Ang problema sa NWRB, wala tayong office dito. So, nasa Luzon lang, I think Manila, yung way of contact natin sa kanila is through phone call or email, no? So, kaya yung iba parang binabypass. Hindi siguro nila alam mayroon tayong ganitong requirement, no? And then, this is part din sa requirement namin sa mga water refilling stations na nag-a-apply sa amin. Yung NWRB certificate for water permit. Water permit po yun. So, yun, no? I think that's all for my presentation. I hope you have learned something from me. And then, I believe, andito na yung speaker natin from the DPWH, no?